Hallelujah! Praise the name of the Lord. Good morning, everyone. Ayan, ang ating thumbnail. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Rainfall moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hello, hello, hello! Welcome dito sa ating live. Tayo ay nandito sa isang bahay ng Diyos sa Brindisi Court. Dahil hindi pa tayo tapos maglinis, kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating morning Bible study or daily Bible study. Welcome dito sa ating live. Facebook viewers and YouTube viewers, welcome everyone. Sa lahat ng gustong matuto sa salita ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord God Almighty. Lord Jesus, Holy Spirit, ako po ay nagising sa kabila ng kalamigan dito. Ang lamig ngayon at magpi-freezing. Lord, tulungan mo kami. Hallelujah. So, salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising. Ngayon ay January 4, 2025, Saturday ng umaga dito sa Houston, Texas. Diyan sa Pilipinas ay gabi ng Sabado, alas 8 ng gabi. Hallelujah! Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Ayan, so weekend na mga ka-Team Jesus. At congratulations sa lahat ng mga pinagpapala ng ating Panginoong Hesus dahil natanggap na ninyo ang inyong mga love gifts mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya to God be the glory and honor. Sa lahat ng mga pagpapala ay nanggaling sa ating Panginoong Hesus. So He is the provider, He is the source, at tayo lamang ay mga instrumento niya. Okay. So mag-umpisa tayo sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa ating Diyos Ama dahil Siya ay mabuti, tapat sa Kanyang mga pangako. Kaya magpasalamat tayo. Ayan o, every moment, thank God. O, bawat panahon, bawat sitwasyon ng buhay, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat Siya lamang ang nakakaalam sa ating mga sitwasyon. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Asa ng iba, tawagin ninyo nang sa ganoon ay matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoong Diyos Ama. Sinasamba ka namin, Lord God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, we adore you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Walang iba, walang iba. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan. So, kantahin natin tong ating kanta na paborito nating kanta, ang ating love song. Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa
Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Jesus! Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, we glorify your name. We exalt your name, King of Kings. Pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Yes, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Sa araw na ito, mangusap po kayo sa iyong mga kaanakan. Kami po ay nagpupuri sa inyo, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nandito muli sa iyong presensya upang pag-aralan namin ang iyong mga salita, upang matuto ulit kami sa iyong kabutihan kung sino ka bilang Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyong harapan, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isipan, sa puso, maging sa aming mga bibig, maging sa aming mga kilos. Patawarin mo kami, Panginoon Yesus. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay sa bawat minuto ng buhay namin. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa oras na ito. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, dahil nangusap ka sa amin kahapon at muli ka na namang mangungusap sa oras na ito. Pinupuri ka namin na Diyos Ama, sa iyong presensya, sa bawat pagkakataon na kami po ay nag-uusap, nakikipagtipon-tipon, nag-fellowship, at
Tinataas namin ang iyong pangalan at kinikilala namin ang iyong pangalan. Oh, hallelujah. Sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in their midst. So kami po ay higit sa 4, higit sa 2 na nandito upang paglingkuran ka, upang sambahin ka, upang kilalanin ka, upang itaas ka. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo, oh hallelujah. Ingatan mo ang bawat isang nandito. Iparating mo ang mensaheng ito sa lahat ng mga anak-anakan mo na nangangailangan ng iyong mensahe. Nangangailangan ng iyong kalingan, nangangailangan ng iyong kaliwanagan sa kanilang mga isipan. Panginoon, iparating mo ang live na ito sa buong sulok ng daigdig upang maintindihan ng tao na ikaw ay Diyos na tapat at ikaw ay Diyos na puno ng kaawaan. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Maraming salamat po. King of Kings and Lord of Lords, thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Ikaw ang magbigay sa amin ng strong internet connection upang maging maayos po ang daloy ng Bible study mong ito at magtagumpay namin matapos na puno kami ng pagkatuto sa iyong mga salita at magagamit namin sa araw-araw kung anuman ang aming mga natutunan sa iyo. Maraming salamat po. At we welcome your Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, welcome in our midst. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, in the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap ka ngayon, banal na Espiritu, itago mo ang iyong lingkod sa cross na Jesus na hindi ako ang makikita, kundi ang kagalingan mo, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Welcome dito sa ating live. At tingnan natin ang shout out sa 12 na mga nandito sa bahay ng Diyos. Tingnan natin ang inyong mga Biblia. Andito na ang aking Tagalog Bible. Kaya ito na ang aking gagamitin, mga ka-Team Jesus. Ayan. Ang mga Biblia, huwag kalimutan. At dito tayo ngayon ay January 4, 2025. So dito tayo sa Romans. So series ang ating pag-uusapan, mga ka-Team Jesus. Kung kayo ay mayroong time at nag-i-enjoy kayo sa pagbabasa ng Biblia, basahin na ninyo ahead of time nang sa ganoon kung hindi man kayo nakakaintindi sa mensahe ng inyong binabasa at is familiar kayo na ito na,
O ito ang ating mga pag-aaralan, no? Romans sa buong January hanggang sa matapos, hindi natin alam as the Holy Spirit leads us. So dito tayo sa Romans chapter 2 verses 1 to 16. So hindi natin to pwedeng putulin dahil ang ating pag-aaral ay ayon sa kaisipan or thought by thought. So, hindi pwedeng putulin ang ating pag-aaral, ang ating study, mga ka-Team Jesus. Okay, so, reminder sa ating lahat, hindi ako nagsa-shout out dito sa ating live. Okay? So, kung kayo ay gustong mag-join kayo. Kung hindi nyo gustong mag-join, nasa sa inyo yan. Okay, dito tayo. Dito tayo, mga ka-Team Jesus. Ang hatol ng Diyos. Ayan na ba ang inyong mga Biblia? Magsabi ng Praise the Lord Jesus Christ kung nandiyan na sa inyong harap ang inyong mga Biblia. Biblia, mga ka-Team Jesus. Yan ang ating Biblia. Okay, so basahin na natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ayan no? Ang Biblia. Ang hatol ng Diyos. Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? O hala, huwag tayong humatol sa ating kapwa, kundi ipagdasal natin. Kasi sabi dito, sino ka? No? Na humatol sa iyong kapwa kung ikaw mismo ay ginagawa mo rin yun. Ang akala mo ba ay makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya ay mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Isara natin tong pinto at nakadisturbo tayo kay Tito Brian. Okay? Dito tayo sa 5. Sa 5, chapter 2, verse 5. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Alak, dahil matigas ang ulo, ayaw magsisi. Dito tayo sa 6, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Ibibigay ng Diyos ang nararapat na paghatol ayon sa ating gawa. Bibigyan niya rin ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasalanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos. Ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. So ayan na mga ka-Team Jesus ang ng Diyos dito, yung ang kanyang paghatol. Okay?
Dito tayo sa 10. Ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Hallelujah! Una, ang mga Hudyo bago ang mga hindi Hudyo, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. O, diba? Ang ating Panginoong Diyos Ama ay fair, pantay-pantay sa lahat ng tao. Dito tayo sa 12. Ang mga taong nagkakasala na walang alam sa kautusan ni Moises ay mapapahamak, at ang kaparusahan nila ay hindi ibabatay sa kautusan. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moses, pero patuloy na gumagawa ng kasamaan, ay parurusahan na batay sa kautusan. So may iba na nagkakasala kasi hindi nila alam na ito'y kasalanan. Samantalang may iba rin na nagkakasala kahit alam nila na ito'y mali, ginagawa pa rin nila. So iba rin ang kanilang parusa, no? Ayon sa parusa batay sa kautusan. Dito tayo sa 13. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. Dito sa 13, tandaan natin, sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan. O, nakikinig naman ako sa kautusan. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan. Okay? Nakikinig sa kautusan ang itunuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. Oh. So, hindi yung mga nakikinig ang itinuturing ng Diyos. Naman nakikinig sa kautusan. Yes, nakikinig ako. Yes, yes. Kundi itong mga tumutupad sa kautusan, yung ginagawa, yung kautusan. Ayan. Tumutupad nito. Dito tayo sa 14. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsay inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Nandoon yung nandoon yung conviction ng Holy Spirit, nandoon din yung confirmation ng Holy Spirit. Kapag ang ating ginawa ay mabuti, ang Holy Spirit ay mag-confirm. Kapag ang ating ginawa ay masama, ang Holy Spirit ay mag-convict o mag-rebuke sa atin ang Holy Spirit. Ayan. So, yung konsensya, yun yung Holy Spirit ang conviction ng Holy Spirit. Ayan. Dito tayo sa 16. At ayon sa magandang balita na itinuturo ko, ito yun si Pablo, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang lahat ng lihim ng mga tao. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita at mangusap ka sa oras na ito. Buksan mo ang sipa ng bawat nandito at sa lahat ng makakarinig sa mensahe mong ito. Nang sa ganun matuto po kami sa iyong mga salita. For your purpose and glory. Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. So pag-usapan na natin ang tungkol sa mensahe ng ating Panginoong Jesus. So dyan, makikita natin ang dito tayo sa Romans. So sino na naman ang magsasabing, ouch!
Ouch is real tayo dito mga ka-Team Jesus sapagkat pinakita ng Diyos dito na siya ay pantay-pantay. He is a fair God. Pantay-pantay. Alam na natin kahapon ang mga kasalanan ng sanlibutan. Okay? Ang kasalanan ng sanlibutan. Subalit, ipinakita lamang ng Diyos ang mga kasalanan na ito para tayo ay ma-aware na ito ay mga kasalanan at magkaroon pa tayo ng pagkakataon na magsisi. Subalit, kung nakikita man natin ito sa iba na ginagawa nila ang mga ito, ay wala tayong karapatang manghatol sa kanila. Sino tayo? Ayon dito sa salita ng Diyos, no? Sino tayo? Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos. Dito sa chapter 2, verse 2. Alam natin na makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero dito sa 3, pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa din ng mga iyon? Sino tayo na humatol kung tayo mismo ay nagkasala din? Kung tayo mismo ay gumawa din ng mga iyon? At, ang sabi dito, kasi pantay-pantay ang Diyos, sabi dito, dahil matigas ang ulo mo, at ayaw mong humingi ng kapatawaran, ayaw mong tanggapin ang kasalanan mo, so anong mangyayari sa iyo? Mas lalo mo pang pinabigat ang iyong kasalanan pagdating ng araw ng paghahatol. Kaya diba sabi natin kahapon ay kapag ang Holy Spirit ay nag-convict sa atin na mali ang ating ginawa, no? Mabuti pang magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. At humingi tayo ng kapatawaran. Forgive me, Lord. Ako ay nagkasala. Forgive me po. Ganyan ang gagawin natin kaysa tayo ay magbatigas ng ulo at tayo ay mag-justify pa. The more na naging matigas ang ulo natin, anong sabi dito sa salita ng Diyos? Dito tayo sa 5. Romans 2, chapter 5. Sabi dito, pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot. Hala, sige. Yung mga matitigas ang ulo, yung ayaw magpapakumbaba at tanggapin ang kasalanan at baguhin. Tingnan ninyo yung ating mga kapatiran, yung ating mga joiners dito na hindi sila ikinasal pa. Pero sa pamamagitan ng mga mensahe ng Panginoon na narinig nila, no? Ay ginamit tayo ng Panginoon, to God be the glory. Ang Team Jesus ay ginamit ng Diyos na makarinig sila sa salita ng Diyos at kinausap sila ng banal na espiritu. Na dahil kayo ay nagsamang dalawa at hindi kayo ikinasal, nagkakasala kayo. No? Fornication ang inyong kasalanan. Kaya kailangan magsisi kayo at iayos ninyo ang inyong mga buhay. O tingnan ninyo yan si Sis Rina at saka si Sis Janet, to God be the glory. Sila ay ikinasal na! Hallelujah! So kung gusto man nilang mag-join sa Team Jesus, ay welcome silang mag-join dahil matuwid na ang kanilang relasyon, no? Sa kanyang partner, mag-asawa na sila at maging matuwid na rin ang relasyon nila kay Panginoong Hesukristo sapagkat sinunod nila ang kalooban ng banal na espiritu na iayos ang kanilang mga buhay. So praise be to God. Congratulations Sis Janet at ang kanyang asawa at saka si Serena. So ganun lang yun. Sa halip na magsisi ay mas lalo pang pinatigas ang ulo. Pasalamat nga kayo at ang inyong mga kasal dyan ay mayroon pang mga handa-handa. Ang aming kasal walang handa. Pero ang importante ay sinunod namin ang kalooban ng Diyos na maging legal ang inyong pagsasama. Praise the name of the Lord. Diba? So ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin kung anong nararapat. Ayan ang sabi diyan dito sa salita niya. Ang mga hindi sumusunod
sa kalooban ng Diyos at hindi gumawa ng tama ay makakatanggap ng mga parusa. Una, ang mga Hudiyo. Ikalawa ay ang mga hindi Hudiyo, ang mga hintil. So tayo ang mga hintil. At subalit, ayon dito sa salita ng Diyos, no? Yung mga gumagawa ng kabutihan na walang hangarin kundi ang anong sabi dito? Kundi ang mayroon siya ditong sinasabi. Dito sa bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong, dito tayo sa 7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. So yung mga taong walang hinahangad, mga katingisas, kundi ang karangalan na tanging si Panginoong Hesus ang magbibigay at ang magsasabi na, "Well done, my good and faithful servant." Yan, bibigyan niya ng reward sa langit. At ang walang ibang iniisip, kundi ang mapurihan ng Diyos Ama, hindi ang mapurihan ng kanyang sarili, kundi ang mapurihan ang Diyos Ama sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya mismo ang nakikita ng tao, kundi ang nakikita ng tao, ang pinasasalamatan ng tao, ay ang Diyos. Ang pinasasalamatan ng taong ito ay ang Diyos, si Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang provider. Kagaya ng inyong mga ginagawa na nakatanggap kayo ng mga pagpapala ng Diyos, ang pinasasalamatan ninyo ay hindi kung sino-sinong mga tao, kundi ang pinasasalamatan ninyo ay ang Panginoong Hesukristo. Ang itinataas ninyo ay ang Panginoong Hesukristo at ipinagdasal ninyo ang mga taong ginamit ng Diyos upang sa ganoon ay maging pagpapala sa inyo. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. O see? Napakabuti ng ating Panginoong Hesus, mga kating Jesus. Oh, hallelujah. So, ayan, ang sabi niya. Sa iba naman, dito tayo sa 8. Sa iba naman, na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuo sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Hala. So, yung mga gumagawa ng masama, yung mga ayaw tumanggap ng kanilang mga kasalanan, no? Ibubuhos ng Diyos ang matinding galit. Kaya nga, pagdating ng, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit wala tayong ibang iniisip kundi ang maparangalan ng Diyos, kundi magiging pleasing ang ating mga buhay sa harap ng Diyos, sa halip na sa harap ng tao. We don't please man, we only please one, and that is our God. Bakit natin iniisip yan? Bakit iyon ang ating goal? Sapagkat ang tinitingnan natin ay ang eternal life. Dahil tayo mga Kristiyano ay naniniwala sa pangako ng Diyos na mayroong buhay na walang hanggan. Samantalang ang ibang mga relihiyon ay hindi sila naniniwala na may buhay na walang hanggan. Ang kanilang pinaniniwalaan ay kapag ang tao ay namatay, ang kanyang espiritu ay lilipat doon sa hayop na kung saan yung hayop na yun ang kanyang ginagawa ng masama. So lilipat doon sa aso, lilipat sa pusa, sa ibon, sa kung saan-saan. Yun ang paniniwala ng iba. Subalit tayo, mga Kristiyano, ang ating paniniwala ay mayroong buhay na walang hanggan na iyon ay nakabatay sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life.
So, everlasting life, yun ang pinagbabatayan natin sa ating pananampalataya kay Kristo. Na kung tayo ay maniniwala sa Kanya, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at gawin natin ang mabuti ayon sa Kanyang kalooban, yan ang Kanyang pangako, ang pangako ng Diyos Ama. Ang buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, sapagkat ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang. Temporary lamang ang buhay natin dito sa mundo. Hallelujah. Kaya we are investing not on this world, but we are investing in eternal life with Jesus. Yan ang ating paniniwala na hindi pinaniniwalaan ng iba. Subalit hindi natin sila hinuhusgahan sa kanilang pananampalataya, kundi atin silang pinagpipray, atin silang iniluluhod sa harap ng Diyos. We do intercession para sa mga taong ito. Nakatagpuin sila ng ating Panginoong Hesus, kagaya ng ginawa ni Panginoong Hesus kay Saul doon sa Damascus. Di ba? O, naalala ninyo si Saul doon sa Damascus? Yun ay pinag-aralan natin sa Acts o sa buhat, no? Hallelujah. Kung dito tayo, mga ka-Team Jesus. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. So, ang conviction ng Holy Spirit, mga ka-Team Jesus, ayun dapat ang ating maging gabay. Kapag tayo ay nagbabasa sa salita ng Diyos at alam na natin kung ano ang tama at ano ang mali. Alam na natin dito sa Romans chapter 1, 8, 2, ano yun? Romans chapter 1, Romans chapter 1, 18 to 32. Alam na natin, iniisa-isa doon kung ano ang kasalanan sa harap ng Diyos. Ngayon, dahil alam na natin kung ano ang kasalanan sa harap ng Diyos, gagawin pa rin ba natin yun kahit alam natin yun ay kasalanan? So kung gagawin pa rin natin ang mga kasalanan na yun, ayon dito sa Romans chapter 2, ayan o, verses 3 and 4. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghahatol. O, tinuruan na tayo ng Panginoon. Alam na niya, alam na natin kung ano ang masama, ano ang mali, ano ang mabuti at ano ang mali. Subalit kung tayo pa rin ay nagmamatigas ng loob, kaiba yan mga ka-Team Jesus kung ang isang taong ito ay nagkasala sapagkat hindi niya alam na ito pala ay mali. Sabi dito, pinapaparusahan pa rin. Dito sa 14. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman, tungkol sa kautusan ni Moses. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito ay alam nila ang nararapat gawin. Bago yan, nandito tayo sa 13. Tingnan natin ang 13. Okay? O ang 12. Ang 12. Ang mga taong
nakakasala na walang alam sa kautusan ni Moises ay mapapahamak at ang mga kaparusahan nila ay hindi ibabatay sa kautusan. So yung mga walang alam sa kautusan at nagkasala, paparusahan pa rin sila, pero hindi naaayon sa kautusan na sinasabi ka kung anong parusa. Yung matinding puot ng Diyos, mabibigyan sila ng biyaya o kaya mercy, o kaya grace, dahil nga hindi nila alam ang kautusan. So balit, kung alam ng taong ito ang kautusan ni Moises, at ginagawa pa rin niya ang mali sa harap ng Diyos, so ayan, na siya ang makakatanggap ng parusa. So ano ba ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Hesukristo ng banal na Espiritu dito sa ang hatol ng Diyos sa Romans 2 verses 1 to 16? Una, mga ka-Team Jesus, wala tayong karapatang hatulan ng ating kapwa sapagkat tayo rin ay makasalanan. Gawin natin, tanggapin natin na tayo nagkasala, ay ginawa ko yun, I'm sorry Lord, na pinagchismisan ko yung babaeng yun o yung kapatid kong yun o yung office mate namin na ganito siya, I'm sorry Lord, gumawa ako ng ganitong hindi pala yun maganda, mali pala yun, I'm sorry. Ganon ba ang gawin natin? Sa halip na humatol tayo sa ating kapwa, tingnan natin ang ating sarili. Kaya, pag nagtuturo tayo, tinuturo natin yung iba, siya So, ilan yung nakaturo ditong, ilan yung nakaturong kamay, daliri sa atin? 1, 2, 3, kasama pa ito, ganyan, So, isa lang ang tumuro doon sa iba, pero ang 3, 4 ay nakaturo sa iyo. Na ibig sabihin nun, bago mo hatulan yung iba, dito ka muna sa sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Anong pagkakamali ko? Bago nating tingnan yung iba. Kung nakikita man natin ng iba na nagkakasala, wala pa rin tayong karapatan na hatulan sila. Kundi atin silang ipagdasal sa harap ng Diyos na sila ay makahingi ng pagpapatawad at katatagpuin sila ng ating Panginoong Hesus nang sa gayon mabigyan sila ng pagkakataon na magbago at maibalik ang kanilang nasirang relasyon kay Panginoong Hesukristo. No? Ikalawang lesson, huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Ayun sabi dito sa 3 and 4, 3 and 4. Dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi. Dapat nung malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo, ayan. So huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Sabi mo, ay, okay lang yan, mabait naman ang Diyos. Palagi naman niya akong pinapatawad sa aking mga kasalanan. Palagi ka nga ang pinapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. So, bakit inuulit mo naman? Inuulit mo at inuulit mo pa rin. Hindi yan ang totoong pagsisisi, mga ka-Team Jesus, sapagkat hindi ka nagbago sa iyong ginawa. Dapat talikuran mo na, alam mong mali. Talikuran mo na yon sapagkat alam mong mali. No? To God be the glory. Oh, hallelujah. So yan ang isa dyan. Huwag nating abusuhin ang kabutihan ng ating Diyos Ama. Gawin natin kung anong nararapat, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, mayroon kaakibat na parusa ang mga kasalanang ginawa natin. Sapagkat mabuti ang Diyos ay fair God. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ikatlo. No? Kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama, tayo ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung reward, yung parangal na ibibigay ng Diyos sa atin pagdating ng panahon ng paghahatol. Ayan.
conviction ng Holy Spirit ay palaging nandyan. So kung alam natin at alam natin ang salita ng Diyos dahil tayo nagbabasa, alam natin kung ano ang mali at ano ang tama. Ang Holy Spirit ay magbibigay sa atin ng confirmation kapag tama ang ating ginagawa. At magbibigay din ng conviction, rebuke kapag mali ang ating ginagawa. Kaya yun ang binigyan ng emphasis ng ating Panginoong Hesukristo, ng banal na Espiritu, sa araw na ito, mga ka-Team Jesus. Tandaan natin, ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang ating Diyos. Subalit, ang bawat kilos na ating ginagawa ay may kaakibat na parusa o kaya parangal. So, nasa sa atin kung ano ang ating kukunin, ang ating gustong gawin, ang ating pipiliin. It's our choice. Ang magpakumbaba sa trono ng kaawan ng ating Panginoong Hesus at humingi ng kapatawaran, o ang magmatigas ng ulo at patuloy pa rin na gawin ang ating ginagawa kahit alam nating mali. Pero tandaan natin, sa bawat desisyon na ating ginawa o ating gagawin, ito ay may kasamang consequence o kaya result o consequence, bunga. Kaya dapat ay palagi nating hihingin ang gabay ng banal na Espiritu kung ano ang ating dapat gawin upang sa ganon ay hindi tayo mapasama sa parusang ihahatol ng ating Diyos Ama pagdating ng panahon ng paghahatol. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat, Holy Spirit, sapagkat nandito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Salamat po sa gabay. Salamat po sa pagbukas ng aming mga isipan, ng aming mga puso. Piliin namin, Panginoong Hesus, ikaw ang aming pipiliin at ang iyong kautusan. Ang anuman, ang conviction ng Holy Spirit ay yun ang aming susundin. Oh, hallelujah, Lord. Wala kaming ibang hinahangad, hindi ang aming mga sariling karangalan, kundi ang karangalan niyo po. Ikaw lamang ang mapurihan, ikaw lamang ang mabigyan ng karangalan, ikaw lamang ang makilala at isang malaking pribilehiyo na ginagamit mo ang aming mga buhay upang maiparating sa aming kapwa ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. Oh, hallelujah, Father God, thank you. Salamat po. Salamat po sa iyong mga paalala sa araw na ito. Pipiliin ka namin, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami dahil wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming kailangan, Panginoong Hesus. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maiayos namin ang aming mga buhay at maisagawa namin kung anuman ang nararapat. Ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga utos. Oh, hallelujah, gabayan mo ang bawat isang nandito, ang bawat isang makikinig sa iyong mga salita. Lord Jesus, anuman po ang kanilang mga kahilingan, Lord, ikaw po ang tutugon nito. At pinagdadasal namin, Panginoon, ang aming mga pamilya na hanggang ngayon ay matigas ang ulo at hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi ka tinanggap bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Father God, patawarin mo po ang aming mga kadugo, ang aming mga kapamilya na hindi tumanggap sa iyo, Lord, at nagmamatigas ang kanilang mga loob. Lord, have mercy on us, Lord God. Have mercy, Father God, at katagpuin mo po ang aming mga kadugo, ang aming mga pamilya, Lord, nang sa ganun malaman nila na ikaw ay Diyos na buhay, na ikaw ay Diyos na walang, na hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa pagtugon ng aming mga dasal. Maraming salamat po sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan, oh Father God. In the name of Jesus, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu.
Amen! Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ang sarap ng salita ng ating Panginoong Jesus, mga ka-Team Jesus. At congratulations dahil kayo ay pinagpapala ng ating Panginoon sapagkat nandito kayo, nakikinig kayo, binigyan ninyo ng oras ang pakikinig sa salita ng Diyos at nag-spend kayo ng pera upang magkaroon kayo ng load at maka-join kayo sa ating daily Bible study. Thank you, Jesus. To you be all the glory and honor. Pagpapalaan kayong lahat ng ating Panginoong Hesus sapagkat mas pinili ninyong bigyan ng oras ang Diyos at pakinggan ang kanyang mga salita. Thank you for joining. Hanggang sa muli. God bless us all. Jesus loves us. So dahil ang ating Bible study ay daily yan, routinary, kaya meron tayong ay bukas ay Sunday. Bukas ay Sunday, mga ka-Team Jesus. Kaya wala tayong morning devotion dahil Sunday bukas. So, si Panginoong Hesus ay nagpapahinga sa ika-6 na araw. Kaya magpahinga din tayo sa ating ika-6 na araw. So, Sabbath day bukas. Kaya ang conviction ng Holy Spirit, walang Bible study muna. So doon tayo magsimba tayo, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. God bless us all.